Parang may tumingin sa akin mula mismo sa ilalim ng kuko ko sa sandaling yon. Habang inilalagay ninyo ang inyong mga hula sa mga komento, ikukwento ko sa inyo kung ano talaga ang nangyari dito at ano talaga ang reklamo ng kliyenteng ito tungkol sa kanyang mga kuko. Oo, mukhang kakaiba. Mukhang hindi malinaw. Pero ang totoo, ang iniinda niya ay palaging natatanggal ang gel polish niya. Ganito siya tuluyang natatanggal mula sa mga kuko. Humingi ako sa kanya ng mga litrato at nagsimula ang kwentong ito mga bandang 2022. Mas eksakto, mula 2022. Niya ito napansin at nagsimulang mag-alala tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kuko. Nagkaroon siya ng mga paglilinis, pag-aalaga mula sa podiatrist, pati na rin ng pagpapatong ng gel polish. Tulad ng nakikita ninyo, sobrang humaba na ito dito at medyo nakakakulubot na ang mga kuko. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya tinanggal ang gel polish at patuloy pa rin niya itong pinatatagal sa mga kuko. Kahit sa lahat ng iba pang mga daliri, halos wala nang natirang gel polish. Sa madaling salita, maaari kayong magbigay ng inyong mga opinyon kung ano ang nangyayari sa kanya. At ipapakita ko naman kung anong proseso ang gagawin natin at ikukwento ko rin ang aking opinyon tungkol dito. Ganito ang itsura ng ating simula, may kaunting natirang gel polish kaya kailangan natin itong tanggalin agad-agad. Nakikita ko rin na medyo makapal ang kanyang nail plate. Tinanggal ko ang sobrang kapal gamit ang drill bit at ngayon ay lilipat na ako sa paglilinis. Gagamitin ko ang ganitong klaseng drill bit. Sa akin, ito ay mula sa KMIS at ang drill bit na ito ay talagang bagay para sa ganitong paglilinis. Dahil madali, komportable at walang hindi ka nais-nais na pakiramdam para sa kliyente. Nakakatulong itong linisin ang komplikadong onycholysis, lalo na kapag hindi maabot ng nipper. Halos gamit lang ang isang drill bit, tinatanggal ko na ang hindi kailangang bahagi ng nail plate. At dito, makikita natin ang isang napaka-interesanteng itsura. Parang may bagong kakaibang mundo sa ilalim ng mga kuko. Halatang may nangyayari talaga doon. At ang bagay na ito ay siguradong reaksyon sa isang bagay. Mapapansin din na ang kuko ay malubang baluktot. Matigas at tuyo ito. Gamit ang keretka, sinusubukan kong abutin pero halos hindi ko magawa. Hindi ako mapasingit dahil sa mga kuko. Tulad ng nakikita ninyo, ang mismong kuko ay malalim ang pasok sa balat. Patuloy kong nililinis at para sa magaspang na bahagi, ginagamit ko ang carbide na pamutol. Pero para mapatuloy sa trabaho, kakailanganin ko ng sipit na pamputo ng kuko. Sa trabaho ko, gaya ng dati, ginagamit ko ang straight cut na nail cutter. Wala akong pedicure na ginagawa na walang ganitong klaseng nail cutter. Sa pagkakataong ito, modelo NP04 ang gamit ko. At muli nating pinag-aaralan ang laman sa ilalim ng kuko. Sa totoo lang, sa mga katabing daliri, hindi rin mas maganda ang kalagayan. Halos lahat ng mga kuko niya ay baluktot at halos lahat ay may tendensyang tumubo paloob. Susunod ay gagamit tayo ng mga diamond na burr, kaya ipinapahid lang natin, minamasahe, at saka tayo mapapatuloy sa pagproseso. Ang unang panghasa na ginamit ko ay ang pedicure, na panghasang hubis patak na may malaking diameter at may asul na guhit. Kailangan nating alisin ang karamihan sa sobrang bahagi. Nililinis ko ang mismong nail plate, dahan-dahang pinapapayat ito, pati na rin ang mga gilid na uka ng kuko. Sa trabaho ko, gaya ng dati, gamit ko ang aparatong Dr. Alex SP130. Ito na siguro ang pinakamalakas sa lahat ng meron na yon sa merkado. Inaayos natin ang kabilang bahagi ng ating nail plate, yung bahagi na katabi ng pangalawang daliri. By the way, kung may nakapansin, itong mga daliri rin ang ipinakita ko sa aking kamakailang video habang may live na session, kung saan sinabi ng kliyente na size 38 ang kanyang paa. Pero lumabas na size 40 pala. Ipinapakita ko sa inyo gamit ang curette ang sulok na tumutusok sa balat. Siyempre, ang ganitong posisyon ng kuko ay magdudulot ng pagkikiskisan, magdudulot ng pressure at hindi komportableng pakiramdam para sa kliyente. Ngayon, ang ginagamit ko ay isang burr na madalas tawaging fissure o tinatawag ding karayom. Sa madaling salita, ito ay medyo matalim na burr. Mayroon itong asul na guhit dito at kailangan itong gamitin ng sobrang maingat at eksakto. Pero napakaganda nito para maabot ang mga pinakamahirap abutin na bahagi. Pero pinaalalahanan ko, kayo na dapat matatagang kamay kapag gumagamit ng ganitong mga burr. Huwag kalimutang iangkla ang kamay. Sa kaso ko, ang pag-angkla ay ginagawa gamit ang palasingsingan ng kanang kamay na siyang humahawak ng aparato. May iba namang gumagamit ng kanilang maliit na daliri. Ang mahalaga, siguraduhin na ito ay talagang maayos na nakaangkla. At pansinin din ang hilalaki ng kabilang kamay na ginagamit ko para hilahin ang daliri palayo upang hindi magasgas ng burr ang aking balat. Pagkatapos, bumabalik ulit ako sa burr. Pedicure drop na burr. At maingat kong nililinis ang lahat ng naipon. At itinatagilid ko ito. Lumiko ako papunta sa ilalim ng kuko. Sa tuyong paraan, tinanggal namin ang lahat ng kaya naming tanggalin. At ngayon, oras na para palambutin ang nail plate. Ito ay isang espesyal na likido na sa loob ng maikling panahon ay nagbibigay daan para palambutin ang kuko, pati na rin ang laman sa ilalim ng kuko at makuha ang lahat ng naipon doon. At tingnan ninyo kung gaano kadali ngayon gamit ang curette na mailabas ko ang lahat mula sa ilalim ng kuko. Kapag nakakakita ako ng ganitong mga naipon, madalas ko itong inihahalin tulad sa nakatuping kumot. Dahil ganito rin ang balat na pumapasok sa loob. Nakakaroon ng pressure at nagiging hadlang ito sa pagtubo ng nail plate. Kasi talagang tumutusok lang siya doon, wala na siyang mapaglalagyan para tumubo. At syempre, ang pangunahing gawain ay linisin lahat ng maingat at dahan-dahan.
At hanggat maaari, hindi masaktan ng kliyente. Ginagawa ko ito ng sobrang dahan-dahan. Madalas akong tanungin kung gaano katagal ang inaabot ko sa ganitong paglilinis. Lagi itong depende sa bawat tao. At hindi mo masasabi kung saan ka matatagalan at kung saan ka bibilis. Dahil bawat kliyente ay may kanya-kanyang antas ng pagiging sensitibo. Palagi akong nagtatanong, kamusta ka? Komportable ka ba o hindi? Kung hindi komportable ang tao, syempre, sinusubukan kong gawin ito sa ibang anggulo at bawasan ang pagpindot. Gamit ang straight cut na nipper, maingat kong pinapantay ang mga sulok para hindi sila bumaon sa balat. Dahan-dahan ko silang pinapabilog, pero hindi ko sila pinuputol ng malalim. Pinupunasan ko ng degreaser at maglalagay tayo ng correction system. Ipapakita ko ang pinakasimple. Tinatawag itong titanium wire. Sa totoo lang, ito ay isang espesyal na kawad na laging gustong maging tuwid habang ang kuko ay may kurba. Meron akong ganitong mga titanium wire. Pinadala ito sa akin ng brand na Z-Color. Meron din pala silang titanium na sinulid. At kukunin ko ang pinakamakapal, yung pang-16. Sa trabaho ko, gagamit din ako ng composite para sa titanium na sinulid. At ngayon, kinuha ko yung shade number 1. Mas eksakto, ito ay walang kulay, talagang transparent. Ang una kong gagamitin ay ang Podo Dehydrator. Na-prepare ko na ang kuko at kailangan ko itong i-degrease ulit para sigurado. Naglalagay ako ng dehydrator at pagkatapos gamit ang Curep, ilalagay ko na ang composite mismo. Kukunin ko na ang ating titanium na sinulid. Itinatapat ko ito sa patak ng composite at pinatutuyo gamit ang ordinaryong flashlight. At oo, tama ang pagkakaintindi ninyo. Ito ang unang composite na hindi nangangailangan ng espesyal na stentological na flashlight. Sa wakas, nagbigay na talaga ng regao ang mga gumawa para sa atin. Dahil ang mga titanium na sinulid ang pinakaunang mga correctional na sistema na karaniwang pinag-aaralan kapag nagsisimula sa podolohiha. At ngayon, hindi na ito kasing mahal tulad ng dati. Dahil ang pagbili ng stentological na ilaw ay talagang magastos. At gusto ko rin sa composite na ito na hindi na natin kailangan gumamit ng anumang base o pundasyon. Diretso na natin itong inilalagay sa inihanda at na-degrease na kuko. At sigurado akong kakapit ito. Naihiwa ko na ang haba na kailangan ko. Ikinakabit ko ang Titan gamit ang orange stick. Muli akong naglalagay ng patak ng composite, pinatutuyo ko ito gamit ang ilaw, at sa ibabaw, pinapatungan ko pa ng isa pang maliit na patak ng composite. Pinatutuyo ko ulit at ipinapakita ko sa inyo ang gel para sa prosthesis na Podo Gel. Kinuha ko ito sa transparent na shade para makita ng modelo ko ang kalagayan ng kanyang mga kuko. Dahil kung ang prosthetic gel ay malinaw, makikita niya kung nagbago ba ng kulay ang nail plate at kung may nabuo bang bagong sibilisasyon doon. Ang gel para sa prosthesis ng kuko ay parang gel jelly ang lapot, pero may kaunting kakayahan itong mag-self-level. Tatawagin ko pa nga ang gel na ito na Tixotropiko. Para may kalat ko ito sa lahat ng parte na kailangan ko, siguradong gamit ang kamay na humahawak sa daliri, yung nasa ilalim, malakas kong hinihila ang balat sa gilid ng kuko. Gaya ng napansin ninyo, naglagay din ako ng tape. Ginagawa ito para maalis ang balat at mailagay doon ng gel sa parang mismong kuko ang nakalagay doon. Para sa kaginhawaan, gumagamit ako ng orange stick dahil medyo malapot ang gel at matagal kong gagamitin ng manipis na brush para ipahid ito. Kaya simpleng orange stick ang gamit ko para mas madali. Pinapatuyo ko itong mabuti at gamit ang mga nail file at drill, binubuo ko ang tamang hugis ng nail plate. Tandaan natin na ang rekonstruksyon ng kuko ay hindi tulad ng nail extension at hindi ito para sa dekorasyon. Kailangan ang rekonstruksyon ng kuko sa mga pagkakataon na kailangan nating ibalik ang nawawalang bahagi ng nail plate. Dahil ang pangunahing problema ng kliyenteng ito ay hindi niya tama natutukoy ang sukat ng kanyang sapatos at ang mga daliri ng paa niya ay laging nagsisiksikan. Ibig sabihin, palagi siyang may pressure mula sa mga katabing daliri ng paa sa mismong bahaging yon. Kaya siya nagkaroon ng anihulisis. Sa kabuuan, pwedeng hindi natakpan ang gel para sa rekonstruksyon ng kuko, pero pinadalhan ako ng top coat para sa testing kaya naisip ko bakit hindi ko subukan. Nasa isang maginhawang lapis din ito, sa totoo lang. Pagkatapos matuyo, kapag lahat ay maayos ng na-file, nilalagay ko na ang tamponad. Para dito, ginagamit ko ulit ang curette. At pagkatapos mailagay ang tamponade, siguradong maglalagay ako ng langis. Sa kaso ko, ito ay langis ng buto ng ubas. Kailangan maglagay ng langis araw-araw. Dapat ipaliwanag ito sa kliyente. Kailangan gawin ang self-massage dahil magdudulot ito ng tuloy-tuloy na pagmo-moisturize at pagpapataas ng elasticity ng nail plate. Ganito ang naging resulta natin. Dito sa atin ay may Titan, may rekonstruksyon ng kuko at mayroon ding tamponade. Ngayon, mag-comment kayo kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa modelo ko o hindi. At mapustahan tayo, papalitan niya kaya ang sapatos niya? Kasi ilang oras ko na rin itong ipinaliwanag sa kanya.